Isa na namang nakakapanabik na balita sa mundo ng cryptocurrency ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ang meme coin na si Bonk na nakabase po sa Solana ay muling nagpakitang gilas matapos itong malista kay Upbit, ang pinakamalaking crypto exchange sa bansang South Korea. Tumalon ng 12% ang presyo nito, umabot sa higit $4.2 billion ang kanyang market cap at may prediction pang umakyat ito ng 100%. Kaya ang tanong, ano kaya ang nagdulot sa rally na ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay pag-usapan po muna natin ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ni Bonk. Yan, at mukhang meron pong tatlo na mga posibleng dahilan. Unang-una ay ang pagkakalista nitong si Bonk kay Upbit. Ang Upbit listing ay isang malaking milestone para kay Bonk dahil binuksan po nito ang pinto para sa mas maraming Korean investors na kilalang mahilig sa meme coins at altcoins. Nang simulan ng Upbit ang trading gamit ang Korean won, biglang sumipa ang trading volume ni Bonk ng 77%. Umabot po ito ng $2.7 billion sa loob lamang ng isang araw. Sa crypto market, ang ganitong surge ay sinyalis ng mataas na demand na siyang nagtutulak sa presyo nito pataas. Pangalawa ay ang papel ng whale activities. Ayan. Ang tinatawag po na whale activity ay isa pang mahalagang aspeto ng rally na ito. Ayon po sa blockchain analytics platform na LookOnChain, isang kilalang smart whale ang bumili po kasi ng 65.4 billion na Bonk tokens gamit ang 3.4 million na USDC stablecoin. Ayan, ang whale na ito ay kilala dahil sa kanyang malaking kinita sa ibang coin tulad po ng Popcat. Ang pagpasok ng malaking investor na ito ay nagpakita ng kumpiyansa kay Bonk na siyang nag-udyok sa iba pang traders na sumabay sa momentum. At pangatlo ay ang sinasabi ng mga eksperto. Ayon po sa mga analyst, itong si Bonk ay nagpapakita ng strong breakout mula sa dating presyo nito na may potential kung saan ay meron po siyang potential na tumaas ng 100%. Kapag nangyari ito, maaring umabot po ang market cap ni Bonk sa $10 billion kung saan ay magpapatibay sa posisyon nito bilang isa sa pinakamalaking meme coins kasunod po ni Dogecoin at saka si Shiba Inu. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors ni Bonk. Yan, meron po tayong tatlo na posibleng maging epekto nito. Unang-una ay ang pagkakataon para kumita. Para sa mga Pilipinong crypto traders na naghahanap po ng mabilisang kita, ang pagtaas ng presyo ni Bonk ay isang malaking oportunidad. Ang ganitong klase ng rally ay pabor po sa mga short-term traders o swing traders na handang sumabay sa galaw ng market. Pangalawa ay ang pag-iingat laban sa volatility. Gayunpaman, ang ganitong biglaang pagtaas ay kadalasang may kasunod na pagbaba. Ang meme coins tulad po ni Bonk ay kilala sa kanilang pagiging high risk, high reward. Para sa mga Pinoy investors, malaga pong maglaan ng oras sa pag-aaral ng market bago maglagay ng pera, lalo na't hindi lahat ng rally ay sustainable o pangmatagalan. At pangatlo, posibleng trend para sa Solana ecosystem. Dahil si Bonk ay nakabase po sa Solana, ang tagumpay nito ay maaring magdala ng pansin sa iba pang mga projects sa parehong ecosystem. Ito ay magandang balita para sa mga Pilipino na may hawak na Solana o iba pang tokens sa network na ito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Si Bonk ay isa na namang patunay na ang hype-driven investment sa crypto ay maaring magdala ng malalaking kita. Pero kasabay nito ay ang matinding panganib o risk. Ang listahan sa Upbit
at pagpasok ng mga malalaking investors tulad po ng whales ay malinaw na nagbigay po ng kumpiyansa sa market. Pero ang pagiging meme coin ni Bonk ay nangangahulugan na kailangan pong mag-ingat ang mga traders at investors. Sa mga Pinoy crypto traders, ang mensahe ko ay simple lamang. Huwag pong sumugal sa hype lamang. Gamitin po ang ganitong mga balita bilang pagkakataon upang matuto at maging mas maingat sa ating investments. Sa bandang huli, ang tagumpay sa crypto ay hindi po nakabase sa swerte kundi sa tama pong diskarte, kaalaman at risk management. Sa crypto trading, hindi masama ang maghanap ng oportunidad. Pero siguraduhin alam mo kung kailan ka aatras para hindi ka masunog. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.